tila ay humahanga sa ganda talino niya. Siya ay bidang-bida, siya si Super Mara. Sadyang kakaiba, mga senyor ay mahal niya. Siya si Super Mara, di na malayong masilayan ng lahat. Sa aking sarili, kung hindi para sa kabutihan ng lahat at sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito ba, Nay? Alam nga naman sila lang ang may kinabukasan. Alam nga naman sila lang ang may sasakyan. Sila lang makakakain 3 beses isang araw. Alam nga naman sila lang yung anak na nakakapag-aral. Ang sa akin lamang po, ayoko pong manira kasi hindi naman maganda. Pero ito po ay nararanasan natin talaga. Ang hirap po ng buhay natin. Ang hirap po maging isang magulang dahil gagawin mo ang lahat para lamang sa inyong mga anak. Parang ako rin po, gusto ko lang gawin ang lahat para ako po ay makatulong sa ating lahat. Ang hangarin ko po na makatulong ay hindi lamang para sa politika. Sabi ko nga, kung gusto ko lang pong sumikat, mag-aartista na lang po ako. Madali pa, kikita ka pa. Pero dito po sa ginagawa natin, hindi naman po tayo kumikita. Kundi tayo po ay nagbibigay lamang ng tunay na serbisyo. Pero sabi nga nila, bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka ba kailangan tumulong samantalang sarili mong pera ang iyong ginagastos? Isa lang po ang kasagutan. Ang buhay po natin ay isa lamang. Minsan na pong nanganib ang aking buhay nung ako po ay naaksidente sa riles ng tren. Doon, nakita ko po, ganun lang pala tayo kadali mawawala. Ibig sabihin po, ang maiiwanan lang po natin dito ay yung kabutihan na maibibigay po natin sa ating kapwa. Kaya doon, sabi ko, ito siguro ang dahilan ng Panginoon kung bakit binigyan niya pa ako ng pangalawang buhay. Kaya bakit ko pa hihintayin na ako ay tumanda at magkakumba-kumba na at magkaroon na ng mga manhas, sumakit na ang likod bago ako tumulong. Kaya sabi ko, hindi ko na po mahihintay na maghintay pa ng ilang taon. Kasi baka hindi ho natin mamalayan, lahat po tayo matulog na sa kalsada. Baka hindi po natin mamalaya na yung sarili nating tahanan ay kunin na rin po na wala tayong kalaban-laban. Alam naman po natin ang sitwasyon ng Maynila. Alam naman po natin kung ano yung ginagawa nila para sa atin. Siguro hindi ko na po kailangan isa-isahin. Pero marahil ang sagot ay nandito po kayo. Ibig sabihin may gusto po tayo mangyari para sa tunay na pagbabago. Marahil yung damdamin po ninyo dahil kayo bilang isang magulang at ako bilang isang anak, ang hangarin ko po ay mawala man ako sa mundo, alam ko po ang pamilya ko ay hindi magugutom. Kasi alam po ninyo, lahat po tayo may problema. Lahat po tayo may pinagdaraanan. Pero lahat po ng ito ay ating malalagpasan, lalo na po kung tayo ay magsasama. Lalo na po kung magbubuklod tayo at ibibigay po natin yung puso at kaluluwa natin para makatulong. Ang hirap po ng sitwasyon natin. Kayo po, yung ilan sa inyo ay senior citizen na. Yung ilan po sa inyo ay magulang na. Pero para tayong ligaw na aso. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sino ba yung makakatulong sa atin? Sino ba yung talagang tunay na maglilingkod sa atin? Ang tunay po na maglilingkod ay bababa para sa ating lahat. Ang tunay na maglilingkod, hindi po yan isang iglap lang, nawawala na. Kung hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kailangan nandito po para tayo po ay makatulong. Kung iniisip po ng ilan na hindi ko kaya, ako na po nagsasabi, kaya ko po. Kung iniisip po nila, dambuhala yung kalaban, para sa akin sila ay halimaw. Na kailangan mawala na at magiba, para naman tayo po ang higit na makinabang.
Napapanood ko po yung ilang sitwasyon ng ating mga vendors. Halos parang hindi ako makapaniwala na umabot po tayo sa ganong sitwasyon. Na kailangan pa natin manapak ng ibang tao para lang gawin po yung gusto natin. Lalabas po ako sa kalsada. Ang mga sidecar nag-uunahan po na ako ay makasakay. Dahil wala pong kita. Kasi ako po malapit sa mga sidecar, sa mga tricycle, sa mga jeep. Dahil nga, nauunawaan ko po yung kanilang sitwasyon. Nararamdaman ko yung kanilang nararamdaman. Kaya siguro yung damdamin ko rin talaga, nandun po ako sa talagang gusto ko pong makatulong. Mahirap po yung sitwasyon na pumasok sa politika, maniwala po kayo. Pero mahirap lamang yun kung hindi ka talaga maglilingkod. Sa ngayon po, ang nais ko po sa Maynila ay maiayos ang lahat. Ang nais ko po sa atin, yung budget na dapat mapunta sa atin ay kailangan pong maibaba sa lahat para makatulong. Kailangan ipaglaban po natin yung damdamin ng totoong Pilipino. Kailangan ipaglaban natin na ito ay sa atin at hindi pwedeng mawala. Dahil ito po ay ibinigay ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Hindi po yung iilan lamang na hangarin na para lamang sa sarili. Tuwing nakikita ko po mga kababayan natin na araw-araw umaasa, meron ba tayong ayuda dyan? Pag nagpatawag si ganito, may pera ba dyan? Magkano ba ibigay dyan kung pupunta ako dyan? Naging ganun na po ang sitwasyon natin. Nawala na po yung ating moral values. Nawala na po yung pagmamahal natin sa sarili natin. Nawala na po yung paninindigan natin dahil yung hangarin po na nais lamang natin na kahit paano guminhawa rin po tayo. Na si nanay, si tatay, si lolo at lola na kapag may sakit, may aasahang gamot. May health center na pupuntahan. Ang mga senior citizen na may lugar na kung saan pa maaari silang magkaroon ng livelihood program at bawat barangay magkaroon ng budget. Imagine, for the first time in history ng Maynila, ang bawat barangay ay binawasan pa ng budget. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyan. Ang mga tanod na nagpapakahirap maglakad sa gabi, ang papayat. Parang mas malakas pa tayo. Kasi wala pong ibinibigay sa kanila. Nanlilimos pa sila ng pagkain, pangkape, pang tinapay. Nasaan na po yung budget na dapat itinutulong po sa mga kababayan nating naglilingkod? Mga chairman, after maglingkod ng mahabang panahon, wala pong pupuntahan pagkatapos maglingkod. Katulad nating mga magulang, na ang problema pa natin ay tahanan para sa ating pamilya. Kinukuha pa sa atin, pinagdaramot pa sa atin yung dapat lupain na mapunta po sa Manileño. Ano na pong susunod? Lahat po ba tayo matutulog na lamang sa kalsada? Yung mga pinapagawa po ba na mga kalsada, maaari nating kainin kapag tayo po ay nagugutom? Yan po ba ay magiging atin? Na kapag wala po tayong matirahan, ay pwede tayong matulog sa kalsada. Marami pong problema ang nakikita natin sa ngayon. Pero kung titignan po natin, katulad ni tatay, na mong problema na tayo, pasensya na po kayo. Ang tanong, paano ba natin gagawin lahat ng ito? Ang kailangan po talaga, ang maglingkod ay may tunay na puso at pagmamalasakit para sa ating lahat. Diyan po mag-uumpisa ang tunay na solusyon sa ating mga problema. Yung magbababa po ng programa, hindi magtatago tuwing Pasko at New Year. Yung kapag dating ng December, lahat sila nasa abroad na dahil sumahod na sila, nagka-budget na sila. Para naman po tayong naiwanan? Di po ba, Nay? Ang hirap ng sitwasyon natin. Pero, makakayanan po natin ito kung tayo ay titindig at maninindigan para sa kabutihan po ng lahat. Asahan po ninyo na si Mara Tamundong
handog ay hindi uurong sa anumang laban. Kung hindi, tayo po ay susugod pa para lamang mabuksan ang kaisipan ng ating mga kapwa Manilenyo na malaman po nila na hindi po imposible yung ating hangarin. Kung hindi, kailangan lamang po natin iparamdam sa bawat isa yung suporta na maibibigay po natin para ipagpatuloy ang laban po na ito. Ay, napapabuntong hininga na lang po ako. Kung pwede nga lang gawin na bukas. Jose Rizal, hahamunin ko po sila doon. Kung pwede ko nga lang sabihin, hindi ba kayo nahihiya sa mga bayani na nagpakamatay? Siguro sinabi na niya, buti pa hindi na ako nagpakamatay para sa taong bayan. Dahil kukurakutin lang pala ng iilang tao na nagsasamantala. Sino po ang gusto sa tunay na pagbabago? Kaya manindigan po tayo. Ang kapalit po niyan ay ang kinabukasan po nating lahat. Dahil may 34 billion a year na budget sa Maynila. So, ibig sabihin po, yung ibibenta mo na boto mo na 3,000 ay kapalit ng tatlong 34 billion a year. Yung kinabukasan at programa na dapat makamit natin, matatapos na po sa 3,000 na ibinigay po sa inyo. Alam po ninyo, pwede nyo naman kunin yung 3,000. Aba, syempre, pera naman natin po yan. Kunin mo yung 3,000 pesos, pero pagdating po ng panahon na kailangan na po natin magkaisa, isulat po natin yung tama na nararapat para maglingkod po sa atin. Wala naman po siguro hahawak ng inyong kamay na iba. Kung hindi kayo lamang ang magsusulat at damdamin nyo lamang po ang inyong paiiralin. Kaya po sana, tandaan po natin yung mawawala sa atin na pag-asa para sa ating mga anak. Alalahanin po natin ang ikli lang ng panahon, ang ikli lang po ng buhay natin. Kawawa naman po yung mga anak natin. Kung maiiwanan pa natin sila ng problema, hindi naman po natin alam kung katulad natin sila na makakayanan po nila ang buhay na walang-wala. Kaya sana tayo po ay magsama-sama sa panahon na kailangan po natin talagang ipaglaban yung para sa atin. Marahil yung sa inyo, sawang-sawa na, ma'am, sawang-sawa na kami. Nabibigin na kami, puro ganyan na lang. Pero tingnan po ninyo ako sa mata, kung ako hindi makainom ng gamot. Meron po mga bata na namatay dahil hindi sila mapa-ospital ng kanilang mga magulang. Masakit po sa damdamin natin na parang wala tayong magawa. Pero ang totoo, meron po. Kaya po natin malagpasan ang lahat ng ito at maharap natin ng maayos ang problema. Huwag lang po kayong magbago. Isipin po ninyo na ang Panginoong Diyos ay nandito sa ating tabi. Wala pong imposible sa taong may magandang kalooban. Katulad ko po na lumaki ako talaga sa simbahan na ako po ay araw-araw na nagdarasal. Na naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos ay hindi tayo mapabayaan. Hindi ko po pinasok ang politika at ni minsan hindi ko po pinangarap. Pero bakit po ako nandito ngayon? Dahil talaga kapag ang Panginoong Diyos ay gumalaw para sa iyo at ibinigay niya, hindi po mahahadlangan ng kahit sino man. Kaya sana po, yung damdamin natin na iisa ay pag-isahin talaga po natin sa panahon na kailangan. Hindi na po natin kailangan siraan po yung mga kalaban kasi kasi hindi naman po tayo masamang tao. Pero dapat makita po natin yung kabutihan natin lahat. Na yun po talaga yung pairalin natin. Naaawa po ako sa kanila sapagkat nakain po sila ng maling sistema. Naawa ako na sana makita rin po nila yung ginagawa natin ay para lamang sa kabutihan po ng lahat. Sabi nga nila, ma'am, superhero ka naman eh, pwede ka naman lumipad. Pwede naman po sa gabi.
Pwede naman din po, na kunin ko sila sa gabi habang sila ay natutulog. Pwede naman din ako manananggal sa gabi. Pero bakit ko po hahangarin na gumawa po ng kasamaan? Ang gusto po ng Panginoon Diyos ay gumawa tayo ng kabutihan.